Isaiah chapter 12, verses 1 to 6. Let us read together. Reading. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted. Sing unto the Lord, for he hath done excellent things. This is known in all the earth. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. Mag-aampo kita. Amahan nga langit nun, karon nga buntag, among gipangayo kanimo ang imuhang dagaya nga lihok ug tabang diha sa amo ang pagpangalipyupo ug sa amo ang pagkat-on sa imong pulong diha sa among mga pagsimba. Nga ang imong balaang espiritu mo'y magatabang kanamo sa pagsabot ni ining mga pagtulun-ana nga imong gipanulti sa imong balaan nga pulong ug nga imong balaang espiritu mo'y magatabang kanamo nga kini amo ang dawaton ug among ikinabuhi. Ug labaw sa tanan, ikaw magatabang kanamo nga among presensya karon nga buntag, presensya gayud diha sa panagtigom alang sa paghimaya sa imong balaan nga ngalan ug sa pagpasalamat sa imong balaan nga ngalan kay ikaw lamang ang Dios nga tinuod mabubuhat sa langit ug sa yuta ug ikaw ang among manluluwas ug ikaw usab ang Dios nga amo ang masaligan kanunay sa among pagkinabuhi nining kalibutan. Kung wala ikaw, wala kay may mahimo ug kanimo lamang kami musalig ug kanimo lamang kami mulaom. Once again, karon nga buntag among gihinumduman ang among tagsag-tagsag ang mga miyembro ini nga simbahan nga wala karon makauban kanamo. Ikaw magauban kanila, magapanalangin kanila ug padayon nga magalihok sa ilang kinabuhi. Once again, among gitugyan si Brother Junjun. Even, O Lord, help him, O Lord, to always put his trust and confidence in Thee, because Thou art the one living and true God, the Creator of heaven and earth. Sa taliwa, sa dagat, diin iyang makita ang mga dagko nga mga balod. Hinaot nga mga balod magapahinumdum kaniya kung unsa ka kagamhanan, kung unsa ka kabanggiitan niining kalibutanan. Ug sa taliwa sa kahadlok, iyang mahinumduman ang imong balaan nga ngalan, ug sa imong balaan nga ngalan siya mulaom ug mo sampit. Remembering once again, Sister Leah, have mercy. Panahon sa kagubot sa Middle East, even Lord, teach her to call upon Thee and to put her trust and confidence in Thee, O Lord. Remembering also our members and friends who have backslided. Even Lord, among ginumduman si Livy nga naa karon sa presuhan. Even, O Lord, sa taliwa sa kalisod sa ikinabuhi, hinaot nga siya makabaton og realisasyon sa ihang dako nga pagkuwang diha kanimo isip ihang Dios nga gitalikdan. Sa ihang pagtalikod kanimo, O Lord, siya na balhog sa bilangguan. Hinaot nga ang iyang pagkapriso, magahimo kaniya nga magpaubos ug nga siya gayud makahinuklog sa iyang mga kasaypanan ug nga even siya musampit kanimo ug mutawag kanimo ug mubalik nga na sa imo nga tabangi siya nga siya makakaton kay kung dili ka mutabang kaniya dili gayud siya makakaton. Inubanan sa lihok sa imong balaang espiritu itugot nga malamdagan ang iyang una-una ug nga iyang makita ang mga kahayag dinha sa imong mga pagtulunan nga mao'y mag-aawhag kaniya nga mubalik nga na kanimo ug diha mga lagad kanimo sa simbahan diin siya imuhang gitawag para mahilambigit ug mahimong kaanib niini nga simbahan. Once again sa imuhang pagtapok karon, ikaw unta mahimaya ug mao nga among gipangayo ang imuhang kapasayloan nga kami usab imong hinluan sa imuhang mga sala karon kami mahimong angayan nga magatapok karon diha sa imuhang balaang presensya taliwala sa imuhang balaan nga ngalan. Speak to us in a very special way and be with me also, O Lord, as I preach Thy word. This we ask and pray in Jesus' name.
Amen. With joy shall ye draw water out of the wells of salvation. Kinutlo diha sa Isaiah chapter 12 verse 3. But this morning atong tun-an gayod ang intiro chapter 12 sa Isaiah. Pero ang atong focus later on will be in verse 3. Diin na nato gikuha ang title sa ato ang wali. Sa binisaya, giingon dire ang Isaiah chapter 12, Isaiah 12 versikulo 3. Busa uban sa kalipay kamo mutimba og tubig gikan sa mga atabay sa kaluwasan. So kanang term nga timba, di jud ko ignorante ani kay ang balay sa kuang lulo dito sa Baclayon naay atabay sa kilid nga mo gyud na ang pinakalawom nga atabay sa Intiro Baclayon for sure. Sa una mga elementary pa ko wa pay gripo, timba gyud ang among gamiton. Dugay kayo mo abot kay lawom baya kayo na. Nag-abot pa ko niintaw nga siya adto hamtong niya ako elementary nga adto siya mukawas tanan tawo adto mukawas. Magtimba og tubig para imnon, wala pa mineral water sa una. Pero karon dire sa ato ang bersikulo nga gibasa, gipadayag ni propeta Isaiah ang usa ka madasigon nga pulong diin iyang giingon busa uban sa kalipay kamo mutimba og tubig gikan sa mga atabay sa kaluwasan. Now diha sa verse 1 sa Isaiah chapter 12, ang Dios nga naghatag nato og kaluwasan ug ang Dios diin mo'y atong duulan alang nga kita mutimba sa kaluwasan nga iyang gitanyag. Gipadayag diha sa verse 1 isip usa ka Dios nga may gugmaon. Siya ang Dios nga masuko kanato. Pero ang iyang kasuko dili magpabilin, apan ang iyang kasuko mawala tungod kay siya Dios man nga maluluyon. So sa bersikulo 1 niini nga chapter kapitulo gipadayag kung unsa ang iyang kinaiya. Of course, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo mapesinayloon, ang Ginoo gipadayag diri sa Biblia nga usa ka Dios nga maayo. Pero diri sa verse 1, bersikulo 1 sa kapitulo 12, gipadayag gayud ang iyang pagka Dios nga masuko. Apan ang iyang kasuko dili mo lahutay. So siya ang Dios nga naay katungod masuko nato nga iyang mga katawhan. Apan kita nga iyang katawhan walay katungod nga masuko niya. That is the very important thing nga ato ang hinumduman sa ato ang pagkigrelasyon sa ato ang Ginoo. Daghan kayong mga Kristohanon nga atong makita ug madungog nga ilang blame ng Ginoo. Sama ni atong taxi driver nga gisakyan ni Juby dito sa Manila. Sa dihang paingon si Juby sa Philippine Heart Center nga ang taxi driver niingon nga parang nagkabati naman kuno hinuon ang iyang kinabuhi. Samtang siya nagkadugay sa iyang Kristohanong kinabuhi. And somehow, iya nang gi-blame ang Ginoo. Somehow, mura nag-iyahan ang gi-mahay ang Ginoo. O latod kapag istorya, mura nasuko siya sa Ginoo. Now, ang tao, ang Kristohanon, naabay katungod nga masuko sa Ginoo, wala. Unya, kita ra ba nga tao, kung kita masuko, ang atong kasuko magpabilin. Mao gali na nga kadto nga taxi driver dugay na siya nga niundang sa pagkakristohanon, pero ang iyang kasuko sa Ginoo tungod kay ang Ginoo dili kuno maayo sa iyang kinabuhi. Kana noon nga nagkristohanon na siya, di na noon maayo ang iyang kinabuhi, niundang siya pagkakristohanon, niundang siya pagka magtotoo og tabla ra og nasay sikretong kasuko sa Ginoo. Kunya ang iyang kasuko sa Ginoo dugay ra niyang gihambin-hambin, gitaguan sa iyang kasing-kasing nga mulugwa lang og mo buhagay anytime, every time nga siya makahinumdum. Now the question is, do we have the right to be angry with God? No. But only God can have the right to become angry toward His people when His people is disobeying and sinning against Him. But His anger is for a moment. Tanawa ang versikulo 1 sa chapter 12, verse 1
sa Isaiah. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortedst me. God's anger is holy anger. It is a just angry. Just anger. So kunin mo nang lantawon, daghang mga bersikulo nga magapamatuod pud ani. Salmo 30 versikulo 5. No need to open, just listen to me. Ako ang basahon. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. For his anger endureth but for a moment. Yes, siya ang Diyos nga naay katungod nga masuko, pero sa iyang pagkasuko, wala siya makasala. Just like when the Lord Jesus Christ was angry with the merchants dito sa templo, nga ang iyang templo, gihimo na hinuon nga balay nga negosyoanan, katong mga nagbaligya o mga mananap, katong mga nagnegosyo o money changing, magnegosyo o kwarta nga ilang mosinsilyo sila o kwarta, ngadto sa dito sa kilid dool sa templo, atong nasayran ang Bible nga gipanglintuwad ni Kristo ang maong mga lamisa. Wala siya makasala atong higayuna nga gipangbalintuwad niya to tungod kay kadto usa ka balaan nga kasuko. Ug ang mga katawhan nga iyang gikasukan ato nga tay mga unbelievers. Sa ato usab nga mga gitawag og mga magtutuo na nga nay usahay o dili lang usahay, even sa makanunay kita masinupakon, kita magabuhat og mga butang nga nasayod ta nga dili makapahimuot ug makahimaya sa atong Ginoo apan atong gibuhat. In that manner sa anang mga pamaagi o mga butangan nga atong gibuhat kana naa siya kasuko. But ang iyang kasuko, usa ka kasuko nga magdala kanatong ngadto sa iyang gugma. Usa ka kasuko nga dili nga sama sa kasuko nato kung kita tawo masuko nga pinatuyangan, kasuko nga out of our sinfulness. Pero ang kasuko sa Ginoo is nagagikan sa iyang pagkabalaan. So kung ang tawo masuko, ang iyang kasuko nagabuhagay gikan sa iyang pagkasasala. And that is wrong, that is dangerous. And that is why every time nga masuko ta, and we utter all kinds of bad words. But when God is angry, His anger is coming out from His holiness. And it is a pure anger, holy anger toward His sinning people. And Israel has been sinning and sinning and sinning against the Lord. And the Lord used the prophets to minister to them, to return unto the Lord. But we all know the people of Israel always forsake the Lord. Even the time of Jeremiah, when he was ministering to the king Zedekiah, Zedekiah was not happy. Who are you to teach me to teach me and to dictate what to do? Kinsa man ka nga magasulti kanako, thus saith the Lord. Gipriso si Jeremiah ni Zedekiah tungod sa ihang pagka mapahitason. We all know, when Jeremiah confronted Zedekiah, it should be the time that Zedekiah will remember the Lord God Almighty, the God of his ancestor David. When Jeremiah pronounced the words of the Lord, dapat unta si Zedekiah makahinumdum ni David nga iyang katigwangan nga nagasimba sa tinuod ug buhi nga Dios. But look at what he did. Nigahi ang iyang kasing-kasing ug siya ni patimaw sa iyang pagkamasinupakon gayud pag-ayo. Ug unsay nahitabo niya? Gipatay ang iyang mga anak, gilugit ang iyang mga mata, ug siya nahitumpawak sa iyang kinabuhi. But when David sinned against God, we all know that David sinned against the Lord, a very, very horrible sin. He committed adultery and he killed also the husband of Bathsheba. And we all know, make the long story short, God sent the prophet Nathan to rebuke David. And when David realized that he is guilty, what did David say? I have sinned against the Lord. The anger of the Lord
turned away when David repented. When David humbled himself upon the one living and true God, there we saw the anger of the Lord turn away from him. And so the Lord forgives him and the Lord restore him, but the consequences remains. Natunga ang gingharian sa Israel into two because of the sin of David. So tuod man gipasaylo siya sa Ginoo, but the consequences remains to be there to remind David, to remind every people of God nga they must always humble to the Lord God Almighty, who has the right to judge His people. So dili na ito nakita, ako nimong basahon ang verse 1 sa Isaiah chapter 12, ang Ginoo nga naghatag kanatong kaluwasan, masuko kung kita makalimot kaniya. O dili siya malipay nga kita dili muhatag sa tuang pinakahingpit nga pagpangalagad o pagsimba ngadto kaniya. And that anger and that anger is his right. Katungod niya. O watay katungod nga mo, mandar niya, watay katungod nga mo, balibad kaniya. And it is very clearly stated diri sa mga sumusunod nga mga bersikulo nga tuang pagatun-an. So diha sa bersikulo 1, masayra nato nga ang Ginoo nga naghatag kanatong kaluwasan sa ka Dios nga naay katungod nga masuko sa atong kinabuhi. Apan ang iyang kasuko dili mo lahutay kay kini magpabilin lamang sa mubo nga panahon, because a truly born again Christian must repent and must humble himself when the Lord will rebuke him. No? A truly born again Christian like David will humble and turn to the Lord when the Lord rebuke him. Ug mao na ang atong nakita nga after we turn to the Lord and humble ourselves, the Lord's anger will not remain, but it will be taken, and the Lord will restore us, the Lord will revive us. And how wonderful is the love of our God. His anger will bring us to His love. Ang iyang kasuko nga ipadayag diri kanato kana sa tumong ug tinguha nga kita madala ngadto sa iyang gugma. Sa kinaiya nato nga mga tawo like David sinned against the Lord already. Nagbuhat na siya dautan, nagbuhat na siya sala, nagpakalayo na siya sa Ginoo, nagpakalayo na siya sa Ginoo. How will the Lord bring him back to the love of God? By God's anger. And so Nathan the prophet went to David. And David was rebuked by Nathan. And of course, masabtan na ito nga si Nathan, nagpasabot ni David nga ang Ginoo na suko nimo. And David said, I have sinned against the Lord. O diri mo kusab kini ang atoa. We have a loving God who saved us to the uttermost, o ang iyang gugma, iyang ipadayag kanato pinagi sa iyang kasuko. Masuko siya kung kita dili mutuman niya, o kita mahikalimot niya, o kita dili na mahisubay sa iyang mga dalan. And that is good. A loving parents will always correct their erring child. Ang mga ginikanan nga mahigugmaon, kanunay nga mo correct sila ang anak nga mga nahisalaan, o sila mo kastigo, o sila kinahanglan nga mo pahamtang og kastigo para matulid ang mga bata og madala ngadto sa ilang gugma. Ug ang bata dili pwedeng pasagdan. And we need to cane, no? The rod of correction is a way of correcting the child nga matulid ang iyang mga hiwi nga dalan o pamaagi o nga siya mabalik ngadto sa Ginoo. Kung nakita nga mga ginikanan, who are we? We are children of God. And we are children in the sight of God. Na even sa ato ang mga masinupakon, kita iyang dalhon nga to sa iyang gugma, pinaagi sa iyang kasuko nga balaan. Ug mao ni ang gipadayag diri sa Biblia, sumala sa gisulti ni propeta Isaiah. Ang Israel usa ka katawhan nga kanunay magsupak sa Ginoo, og sa kanunay ang Ginoo masuko kanila, pero ang Ginoo mo pahamtang sa iyang kasuko sa tinguha nga mabalik ang iyang mga katawhan ngadto sa iyang presensya ug ngadto sa iyang gugma. Ug ang Ginoo ni Isaiah
ug ang Ginoo sa panahon ni Isaiah mausab ang atong Ginoo nga gisimba karon mismo nga buntag. Ang iyang kinaiya sa panahon ni propeta Isaiah wala mausab, nagpabilin nga mao gihapon ang iyang kinaiya karon. Siya usa ka Dios nga mahigugmaon kanato nga iyang mga katawhan, ang iyang gugma dili matupngan, pero sa panahon nga kita musubak gamito niya ang iyang kasuko nga magdala nato og balik ngadto sa iyang presensya. That only proves that God's love is sincere and pure. Sama sa usa ka kalibutanon nga ginikanan nga mahigugmaon sa iyang mga anak. Puriya na lang po ang mga ginikanan nga wala maghigugma sa ilang mga anak. Pero ang tawhanon nga ginikanan nga anay tinud-anay nga paghigugma sa iyang mga kaanakan, masuko kung ang ilang mga anak mahitumpawak ug ang ilang mga anak dili magsubay sa sakto nga dalan. Apan ang iyang kasuko iyang ipabuhagay para kini nga kasuko magdala nilang balik ngadto sa iyang gugma. Ug mao na ang Dios nga gisimba ni propeta Isaiah, ug mao po na ang Dios nga atong gisimba karon. Unya sa iyang pagka-Dios usa ka dagaya nga panalangin nga iyang gihatag, panalangin nga dili matupngan, mao gayud ang kaluwasan. Sige na tagadungog aning word nga salvation. We always hear the word salvation day after day, week after week, Sunday after Sunday. Pero ang ngayon bata nga ma-board sa pagpaminaw ana? Dili. Every time ta makadungog ka ng word nga salvation, the more noon ta nga ma-reminded sa usa ka maanindot o bililhon nga bahandi nga atong naangkon nganha sa ato ang Ginoo. Why makalupig ang kwarta sa mga banggiitan nga tawo nining kalibutan na dili makapalit ni anang gitawag og kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo diha sa Biblia. Dili pwede ang mga bililhon nga o banggitan nga mga tawo nining kalibutan na gamito nila ilang kwarta para makaambit sila nining kaluwasan. Dili. Kaya ang kaluwasan pinaagi lamang sa bililhon nga dugo ni Ginoong Hesukristo. Dili pwede pinaagi sa mga buhat o pinaagi sa paggamit og kwarta. Tanawa ang verse 2. Behold, lantawa, tanawa. Now unahan sa pulong nga behold. We all know nga kanang word nga behold gamito na kon mulabay ang hari. Unya ang mga tawo busy kayo sa ilang mga gibang buhat. Ang announcer moingon, undang sa inyong tanan nga gibuhat. Mulabay ang hari, behold the king. So mao na din ha, hunong ang tanan. Bisag unsa ka kabisi, bisag unsa ka importante ang imong gibuhat, undangon nimo na kay you will look at the king nga miagi. So dire giingon, behold, pagbantay, paminawa, tanawa na ay mensahe nga nindot. God is my salvation. Now, is this praise really makes you excited? Behold, God is my salvation. Kani ba nga verse, naghatag ba nimo nig grabe kaayo ka excitement o seguridad o kasiguruhan? Yes, I know that I am saved. No matter what happened, my life is in His hand. I belong to God, God belongs to me. Mauna siya. Ayaw ba nga mga tao nga moingon, sige nagwalig salvation, sige nagwali o kanang mga kaluwasan. Ngano, angay ba din nato ng ikaguol o ikapuol? Mapulaan ba dita ni ana nga mga kamatuoran nga gipadayag sa Biblia? Gani sa matag panahon o higayon nga kanang ilitok ug atong mabasa sa Biblia, kanunay nang magapuno sa ato ang kaalaman ug sa ato ang kalipay ug sa kadasig nga yes, ako ang tawo nga nakadawat og kaluwasan. Di ba dahil nindot nga kada adlaw mapuno ta sa maong kadasig, sa kadasig nga ang kamatuoran nagpadayag nga ang kaluwasan atong nadawat gikan sa Ginoo. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Salvation comes from the Lord. Salvation from God it comes.
Matod pa ni Matthew Henry. Nga si Charles Spurgeon niingon, if human effort adds even a single stitch to the garment of salvation, a person is utterly lost. Daghang mga tawo karon nga nagtuo nga ang pagkaluwas pinaagi po sa atong maayong buhat. There are so many people even in our neighborhood who believe that we can be saved by our own effort. Pamisa diri, pamisa dito, pagbuhat og maayo diri, pagbuhat og maayo dito. Yes. Are we Christians required to do good works? Yes, as a fruit of our salvation, not as a source of our salvation. Magbuhat og maayo para mapadayag nato ang atong pagkatinuod nga Kristohanon. Dili kay magbuhat og maayo aron maluwas. Salvation is of the Lord. Jonah chapter 2 verse 9, but I will sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. So, unsay giingon ni Spurgeon, if human effort adds even a single stitch to the garment of salvation, a person is utterly lost. Now, kung ato gining sabton, naatay sanina sa kaluwasan. Kinsay gaatag natong sinina sa kaluwasan? Ang atong Ginoo nga manluluwas. Pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, kita iyang gihimong matarong. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo iya manggihatag kanato. So we are justified. Sa dihang si Adam ug si Eve nisupak sa Ginoo. When they have disobeyed the Lord and they ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Adam and Eve realized that they were naked. And they tried their best to cover their nakedness. Nangita silang paagi nga matabunan nila ang ilang pagkahubo. O nagkuha sila og mga dahon nga mo ilang gitahi o gitabon sa ilang pagkahubo. Unsa man to siya? Effort nila nga matabunan sila. Pamaagi, tinguha nila nga di na nila makita ang ilang pagkahubo, gitabunan nila ang pagkahubo sa ilang pamaagi nga kaugalingon, sa ilang tinguha nga pamaagi. Yes, nakakuha sila paagi nga matabunan sila, pero gisalikway sa Ginoo ang mong pamaagi, kay gipulihan man sa Ginoo ang mong pamaagi, kaya ang Ginoo nag-ihaw og mananap, ug ang panit sa maong mananap mo'y gihimo niyang sanina para matabunan ang pagkahubo ni Adam ug ni Eve. The skin of the animal was a symbol, is a mo ni maghatag kanato og kamatuoran nga ang kang Adam o kang Eve nga pamaagi nga matabunan ang ilang pagkahubo dili madawat sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo mao ra ang pwedeng matuman. Ang Ginoo mo'y naghatag kanila og tabon sa ilang pagkahubo pinaagi sa panit sa mananap ug walay bisan gamay nga ila. So matod pa ni Spurgeon, if human effort adds even a single stitch to the garment of salvation, a person is utterly lost. For example, ang sanina sa kaluwasan nga atong isuot, tinahi sa Ginoo, 99% lang sa Ginoo, pero nay usa ka porsyento nga imuha. That is unacceptable. Bisag gamay na lang nga trace, walay ato ang tanan iya sa Ginoo. Salvation is of the Lord. There are so many verses. Psalm chapter 3 verse 8, salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people. Psalm 62, 1 and 2, truly my soul waiteth upon God, from him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. So diri sa verse sikulo 2 sa Isaiah kapitulo 12, tanawa ang akong Dios, mao ang akong kaluwasan. Ako musalig og dili mahadlok, kay ang Ginoo nga Jehova mao ang akong kusog ug akong awit, siya usab mahimong akong kaluwasan. In the Lord, according to Matthew Henry, we are saved and we are safe all the time.
we are saved and we are safe all the time. Ug ato nang hinahinayon pag lantaw karon nga buntag. Our salvation comes from God and God prepared it for us. Salvation comes from the Lord. He prepared it for us. Walay ato bisan gamay. According to Spurgeon, even a single states, we don't have any part alang sa ato ang garment of salvation. Wala. Kung atong mga silingan nga magbuhat ani para maluwas, magbuhat ana para maluwas, that is not according to the Bible. But as far as the Bible is concerned, the Bible is very clear. Salvation belongeth unto the Lord alone. God prepared it for us. We are so happy to know that God had created us in Him before the foundation of the world. Ephesians 1:4-5, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Kinsay makasabot ni ini? Kinsa man to'y makatungkad ni ini? Even before the foundation of the world, God had chosen us in Him. Before ang imong mama o imong papa nagkaila, even before pa gimugna ang kalibutan, ikaw na ilhan na sa Ginoo ug diha ni Kristo iya na kang gipili nga mahimong iyaha. Now kinsa may makasabot ana? Kinsa may makatugkan ani? Well, masabtan nato, pero dili na lang gyud nato tugkaron pa pag-ayo kay dili man gyud nato ni makuha. Kung ikaw mo palit og mangga sumala sa wali ni Pastor Rigor dire, akong huwaman ang iyang illustration nga gipanulti. Kung ikaw mo palit og mangga, muadto ka sa merkado, naa kay kapilian sa daghan kayo nga mangga nga nagtapok. Awdi gyud mo paliton ang naay daot-daot, pilion nimo ang mga nindot nga mangga. Pero kung ikaw mo palit og mangga nga way kapilian pero naa na kay gipili, that is something imposible. But God sa diyang gipili kaniya dinha ni Kristo para mahimong iyahang katawhan, even sa wa pa mapurma ang kalibutan, would tell you something that everything is prepared by God. So ang atong kaluwasan, saved since eternity past, hangtod sa eternity future. Gipanag-iya sa Ginoo ang atong kaluwasan. Siya'y nagmugna sa atong kaluwasan. Gikan kaniya ang atong kaluwasan. Siya ang gaandam ni ana alang kanato. Who are we to say, Lord, na ako'y parte sa kaluwasan nako, ako ang nituon nimo, ako ang nagbuhat aning mga butangan, nagbuhat kog maayo, daghan kog mga maayong buhat. Unsay giingon ni propeta Isaiah, even ang atong mga maayong buhat sama sa usa ka bulingon nga trapo. All our good works are filthy rags in the sight of God. O dili na pwedeng ikatampo alang sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan iya sa Ginoo, giandam niya ang daan even sa wa pa mapurma ang kalibutan. Kinsa may makalupig ana? Kinsa may makatugkad ana? Of course, dili ko moingon nga dili na nato matugkad, na di na lang nato natuuhan. Of course, dili na nato matugkad pero atong gituuhan. Pero dito sa adlaw sa himaya din kita tuan na dito niadto nianang panahon na atong masuta ang tanan ng mga kahibulungan nga mga liho ug pamaagi sa atuang Ginoong Dios. Sama sa Trinity, tulo ka Ginoo, tulo ka Dios, usa ka Dios, tulo ka persona, usa ka Dios, tulo ka persona, usa ka Dios. Dito sa langit usapod ka na sa atuang masuta ug matugkan. So ang kaluwasan nga atong nadawat gitagana o giandam kana sa Ginoo sa atong kinabuhi, even sa wa pa mapurma ang kalibutan. Nindot kayo ang testimonya ni Simeon. Si Simeon nga naa sa Luke chapter 2 atong tan-awon kadali. Kung itiragod ninyo ang Isaiah kapitulo 12, mo ato takariyot sa Luke chapter 2, 25 to 31. Luke chapter 2, 25 to 31, and I will read this
Follow me with your eyes. Luke chapter 2, 25 to 31. O diri na kaingon. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms, and blessed God, and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all the people. Ang uban nga mga tawo, garboso kayo nga muingon nga ang kaluwasan pinaagi sa itong maayong buhat. Ang kaluwasan pinaagi sa ito ang effort. Wala tay effort nga ikatampo. Ang kaluwasan iya sa Ginoo, giandam o iyang gipreparar kana even sa una pang kapanahuran, sa wa pa ta matawo ni kalibutan, wa pa mapurma ang kalibutan, iya na nang giandam. Alang kanato, whereby makakonclude ta, we are God's elect. We are God's chosen people. And it is not for us to be proud, but it is for us to be thankful and grateful, and it is for us to be amazed of His wonderful works of salvation. Sa adlaw o panahon nga ikaw giwalihan, nakadungog ka sa maayong balita nga gisangyaw, unya ni dawat, ug nituo ka ni Kristo Jesus, unya naghinulsol ka sa imong mga sala, dili ka tumaw ang adlaw nga ikaw naluwas. Of course, gipilit na kandaan sa wapang purmang kalibutan. Luwas na kandaan sa wapang mapurmang kalibutan kung ang Bible ang atong pasultihon, and we should always believe the Bible. Pero ang adlaw diin ikaw nakadungog sa maayong balita nga giwali sa pastor, mao kato ang adlaw nga gitawag kaniya o ginala kaniya sa iyang presensya, nga aron ikaw makahibalo o makaila kaniya nga ikaw iyang gipili even sa wapang mapurmang kalibutan. So sa akong pagkakristohanon, I realize nga kanindot ba sa iyang kaluwasan nga gihatag, gipreparar niya even sa wa pa mapurmang kalibutan, gipreparar niya even sa wa pa matawo ang atong ginikanan, o wa pa mapurmang kalibutan, dili na siya matugkad. And that is something nga makaingon ka, our salvation is the works of the great and mighty God. It is prepared by God. So, salvation comes from the Lord. God prepared it for us, and He prepared us for it. Matod pa ni Matthew Henry, kung akong huwaman ang iyang mga insights or mga exposition aning mga bersikuluha. Gipreparar kini sa Ginoo, unya kita usab gipreparar sa Ginoo alang aning mga butanga. God regenerates us. God convicts us. He transforms us. We love Him because He first loved us. Nganong nahigugma man ta sa Ginoo? You are here this morning singing praises to God because you say that you love God. But why did you love God? Because He first loved you. Because He first loved us. He regenerates us. Without the regenerating work of the Holy Spirit, ikaw ug ako dili makabaton og katakos nga makaila sa Ginoo. Sa atong Sunday School ganiya atong nasayran nga ang Ginoo mo'y nipadayag sa iyang kaugalingon nato aron kita makaila kaniya, because if God will not reveal Himself to us, we will never know Him, according to Pastor Kusi in his lecture notes. And that is very true. So it is very impossible for you to know God and to receive Him and believe Him as Lord and Savior. First, He must regenerate you. He must convict you and transform you so that you may become spiritually alive. Because a spiritually dead person, unregenerate, can never respond to spiritual things. Sa adlaw ug sa higayon nga ikaw ni respond sa pulong sa Ginoo nga imong nadungog, it is not because you are clever, it is because the Holy Spirit convicts you, transforms you, and regenerates you,
so that you will become spiritually alive, and being spiritually alive, you will be able to respond to spiritual things. And that is biblical. An unregenerate man can never respond and know God by his own self, unless God will convict him or her. Unless God regenerates her or transforms her, dili gud siya makaila sa Ginoo, dili gud ta makaila sa Ginoo. John 6:44. And I will read, and let us read this together. John 6:44, if you are there, let us read together. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Now, hinumdum itong adlaw o mga panahon nga ikaw nakadungog sa wali. Kunya sa imong pagkadungog sa maong wali, murag nakaingon ka, murag tinuod yun nga kung nabasa na. Karon ba kung nagabasa ani, murag sakto yun, mao yun ang tinuod. Mo tuo ko ani. Ako ning tuuhan. It is because the Father draw you to the Lord Jesus Christ, that you may believe the preaching of the gospel. So every church members are drawn by God the Father to Christ, that he may become a believer and part of the church. Mao gyud na ang kamatuoran. And there are so many churches in the world today who are flourishing in numbers. Dagko kayo nga mga simbahan, like the charismatic churches, but we don't judge them. But we all know that not all of them are there for the sake of the gospel, but there are those who are there for other reason. Lain nga mga rason. But let it be nga ang rason nato nga nahimutang magtotoo nga naa ta diri sa simbahan, because we are the people who are drawn by God unto the Lord Jesus Christ, that we may become believers of the Lord Jesus Christ and receive Him as Lord and Savior and become part of this church. And in this church, we will worship the one living and true God, the triune God, and we will give our devotion unto our God dili sa simbahan nga ato ang gialagaran. So diha nato makita nga ang kaluwasan gikan sa Ginoo, ug mo nangangayon nato siyang pasalamatan. Iya ning gipreparar kanato, unya iya pong gipreparar ang atong kaugalingon para anang mga butanga. The salvation that is prepared by God, dili na nato ma-appreciate kung dili ta andamon sa Ginoo. We can never appreciate the beauty of the salvation of the Lord if the Lord will never convict us also and regenerate us and transform us. Tanyagan ta og maayong balita sa kaluwasan, unya wala ta gi-regenerate, ang worldly nga mga principles ang magpatuyang sa atong una-una. Ang mga worldly nga mga kaanindot mo'y magpatuyang sa tuwang una-una. Ang tungod kay ang worldly nga mga prinsipyo mo'y nagpatuyang sa atong una-una, o dili gyud nato ma-appreciate, o wala gyud tay interes nga mudawat sa kaluwasan nga gitanyag o giandam sa Ginoo. Pero ngano man nga ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo o gipreparar sa Ginoo, nahimo man nga importanteng mga butang o bililhon sa atong kinabuhi, tungod kay giandam usab kita niya mahitungod ni anang mga butanga nga ang atong kasing-kasing nga makasasala iyang gi-transform, gi-regenerate, gi-convict ta niya aron mahimo kitang spiritually alive person. And being a spiritually alive person, we are able to respond to spiritual things only by the Holy Spirit's working and prompting, o diha anang dapita ang kaluwasan nga iyang giandam, dayag kaayo nato nga atong gidawat. Nganong makakita man ta sa mga tawo nga dili mudawat sa kaluwasan nga iyang giandam, we should not judge. There are many people who will not believe now, but maybe later on they will believe according to his own time and will. But those people who died without believing the gospel, they died in their sins without repenting the Lord, mao gyud ang mga tawo nga tataw kaayo nga wala gyud mudawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo, o nganong wala man gyud sila makadawat tungod kay wala sila ma-regenerate, tungod kay ilang gibalibaran ang dagaya nga grasya sa Ginoo. Ang unregenerate are condemned not because God is to be blamed,
Their own sinfulness and rebelliousness are to be blamed. Ang mga unbeliever nga wala mo tuo ni Kristo, dili pwede ang Ginoo mo'y blamon nga nganong wa sila maluwas. Kaya ang uban moingon man na tungod kay dili elect. Dili. Ang unregenerate people, ang mga katawhan nga dili magtotoo, nahimo silang tinunglo tungod sa ilang kaugalingon nga pagkadautan o pagkamakasasala, and they turn away from the Lord deliberately. But for you, for us, we embrace the message of salvation that was prepared by God, because God prepared our hearts also to receive that offer of salvation. Praise be unto the Lord, who have given us the Holy Spirit to convict us, to transform us, to regenerate us, aron kita mahimong buhi sa mga spiritual nga butang, aron kita mahimong naay kaakuhan o katakos nga mo respond sa mga spiritual nga butang. Kanindot sa kaluwasan, matud pa ni Matthew Henry, God saved us and He will keep us safe. So, continue atong tunan, He preserved us for it. Matod ni Matthew Henry, gipreparar niya na para nato, gipreparar punta niya para anang mga butanga, o iya tang gipreserbar para anang mga butanga. O we believe that salvation is once saved, always saved, eternal security. And the Lord is our Savior, who is the captain of our salvation. Hebrews chapter 2 verse 10, for it became Him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Jesus Christ is the captain of our salvation. When Pastor Kushi, when I started the mission work, Pastor Kushi told me, I should not say, Kushi is my shepherd. I should not say, Gethsemane Bible Presbyterian Church Singapore is my shepherd. But I should say, and I must say, the Lord is my shepherd. The Lord is the captain of our salvation. We are thankful to have our very dear Pastor Kushi, who is so loving and caring for all of us. But He is not the captain of our salvation. But the Lord Jesus Christ is the captain of our salvation. And Pastor Kushi is so delighted to see us following Him as He followed the Lord. Just as Timothy followed Paul, because Paul followed the Lord. So mao kana ang ato ang mga angayan nga hinungdan, that we need to follow the Lord because He preserved us for it. He preserved us for the salvation nga iyang giandam. Daghan kayong mga bersikulo. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Will perform it. Kumplituhon niya ang iyang gisugdan nga mga buhat sa atong kinabuhi. Wow! Giluwas ta niya, wa pa mapurmang kalibutan kay ina man gipili. O nya gitawag ta niya pinaagi sa wali sa maayong balita, sugod sa adlaw nga ikaw nakadungog sa wali sa maayong balita, mao kadtong adlaw nga gitawag kaniya nga moduol kaniya aron ikaw makahibalo nga iya kang gipili sa wa pa mapurmang kalibutan, ug aron ka masayod ug magsalig kaniya nga ikaw mulahutay hangtod sa katapusan, tungod kay siya ang Dios nga magpreserbar kanimo o kanako mahitungod sa kaluwasan nga iyang giandam kanato. 2026 patakaron. Sa diha natukod ang simbahan sa Bohol 2006, 2011 daghang nangawa. Ang taga-Albor nga taga-Bahi. But we are here today. We are still pressing on 2026. By God's grace and by God's preserving work in our life, we shall continue. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Are you confident? Are you confident that the Lord will bring you until the end? Yes. This is our confidence.
This is our joy. That is why we come and worship Him. That He saved us even before the world began. He called us through the preaching of the gospel. Praise God for the Gethsemane BP Mission Church Bohol. Through the preaching of the gospel, God used me. I am only grateful for making me a channel of blessing para maluwas ang ako ang mahal sa kinabuhi, sugod sa kong inahan. Even ang ako ang igagaw tagsa nga si Michelle, she was just very young during the time na nagtukod kong simbahan, elementary. Until now, she is with us. And nana siya bata, nana si Junjun. Brother Nestor, nga ako ang barkada, sugod sa adlaw nga nagsugod kong simba o magtanong og simbahan sa Baclayon, na gihapon ato karon. Kamo, sinong thank you. Our new friends, EJ, we are happy to have you and to welcome you in our church. But today is 2026 and we have still a very, very long way to go. How can we be sure that we can go forward and reach our ultimate destination? It is because our captain, the Lord Jesus Christ, the captain of our salvation, will perform it until the day of Jesus Christ. 1 Corinthians 1:8, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Unto the end. He will confirm you unto the end. We shall be able to reach unto the end because the Lord will guide us. He will preserve us for the salvation He prepared for us. Jude 1:24, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Madungog na ito ni kanunay ni Pastor Igor ug sa tanan nga mga pastor nga mo do sa ilahang benediction. Diba? Inikpadong na nato mahuman sa itong mga simba. Now unto Him, wala sila, pero dili pa ko pwede. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. 2 Timothy 4:18, the Apostle Paul said to Timothy, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. All these verses are telling us about God's work of preserving us, that we may endure unto the end. So sa ato ang pangalagad sa Ginoo, we are aware of God's preserving power, and we have to yield upon His work. We know that God will preserve us, o so dili ta magtuman, ato siyang tumanan sa iyang mga gusto. That is why Isaiah chapter 12 verse 3, therefore with joy shall we draw water out of the wells of salvation. Samtang buhi ug naa pa ta nining kalimutana, mutimba ug mukawos ta kanunay ngadto sa iyang atabay sa kaluwasan. Ang atong pag-anhi matag Domingo sa simbahan alang sa pagsimba is mahitungod kini sa iyang kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Walay lain. We are not into this church for other purpose but to come and worship the one living and true God who saved us and who give us eternal life and who keep us safe all the time. God is our salvation. He is not only our Savior, by whom we are saved, but He is our salvation, in whom we are safe all the time. Matod pa ni Matthew Henry, kung kini iyahan nga mga panultihon, ako lamang gihuwaman. To enhance our understanding, to enhance our interpretation of this verse. Matag kalihukan sa simbahan nga atong pagatambungan sa atong pagkamembro ni ini nga simbahana, ang tinugbawan ni ining tanan is ang kaluwasan nga atong nadawat. Therefore today, as we come into this church, we rejoice in the Lord of our salvation, and let us draw water out of the wells of salvation. Let us share, let us proclaim the gospel message of salvation in the Lord Jesus Christ. For we are mandated, we are given the commandments by the Lord to go and proclaim the gospel of salvation. That through us, many people shall be saved. First, from our loved ones, from our neighbors, from our relatives. Kung tanawa ang verse 4,
And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. Mao ni ang mga buluhaton nato. Kita nga iyang mga gipili, nga gitagan-an sa iyang kaluwasan, nga gipreparar para madawat nato ang iyang kaluwasan, nga iyang gipreservar para kita magpabilin diha sa iyang kaluwasan, aron kita magapadayon sa pagbuhat sa atong mga buluhaton. Unsa man diay ang atong mga buluhaton nga angay buhaton, to praise the Lord. To praise the Lord is to be truly thankful and grateful and to worship Him. To call upon His name, that we may pray unto Him and call unto Him. Prayer is our communication line. Prayer is not just asking God. Prayer is communing with God. Pwede mo pray without even asking. But by praying, we are spending time with God, pouring unto Him all our happiness and our sadness, and asking Him to always abide with us, to help us that we may abide in Him also. So, and in that day shall He say, Praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people. Oh, you people, what are the testimony that you share to your friends? If there is something that we can tell them, it is His greatness in our life, that He did something great in us. Declare His doings among the people. What are the doings that He did into your people? What are the things that He did unto you, His people? Mga katawan sa Ginoo, unsa may iyang gibuhat din sa imong kinabuhi? Daghan. Ang iyang kaluwasan nga itong nadawat is something nga dili na siya matukngan. If there is something most wonderful nga ato ang masulti, mao kana ang iyang kaluwasan. Tanawa ang sumpay, make mention that His name is exalted. Ang iyang balaan nga ngalan dili angay nga pasipadaan, ato na nagkatunan kaniya sa ato sa school, apan ang iyang balaan nga ngalan kinahanglan nga balaanon kanunay. And we should make His name holy. We should respect and honor His holy name by praising Him, thanking Him, and worshiping Him, and by telling other people about His greatness. It is our duty to tell other people about the beauty of the name of the Holy God. Now, verse 5, Sing unto the Lord, for He hath done excellent things. This is known in all the earth. What are the excellent things that the Lord hath done in your life? Of course, salvation ang pinaka-labing pagkita ni Ana. Ang iyang pag-adlaw-adlaw nga pag-amuma o pag-atiman kanimo o kanato. Ang iyang mga dagaya nga mga lihok. Or bisan panilit na maglantaw sa ato ang kinabuhi. Ang iyang mga lihok ni ining kalibutana, kining kalibutan nga atong gipuyan, iyang binuhat. Unya ang iyang mga binuhat, wala niya pasagdi. God is a God who created the universe. After His creation, He continued to rule and He continued to govern His creations. And every time magkakita ka nga muuwan, muinit, every time you saw the tide rises, unya, muhunas na pod, ang dagat, mutaog, muhunas. This is the greatness of God who designed this world. And we should tell them, we should tell everybody that the Creator of heaven and earth is my God. He is my Savior, who saved me and who keep me safe all the time. Verse 6, Cry out and shout, thou inhabitants of Zion. Now we all know that Isaiah is speaking this to the people of Israel. Isaiah was ordained by the Lord to minister unto the people of God Himself. And God, through the prophet Isaiah, reminded them, Cry out and shout, thou inhabitants of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. Great is the Holy One of Israel. Jehovah, the Lord God Almighty, the Creator of heaven and earth, is the great God, and He is also our God. We are not Israelites, but by grace, through faith, we are given the opportunity to become part
of this kingdom. And now, we are serving Him and worshiping Him in this church. We are all Gentiles, but by His grace, we are part of His kingdom. All we have to do is to be grateful and thankful and worship Him and serve Him with great sincerity and excitement. Samtang kita buwan sa simbahan para mangalagad kami. Let us all arise and sing our closing hymn. Rock of Ages 184. Let us sing this. Let us all arise. 184.